Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay mula sa ating taga-subaybay na itago na lamang natin sa pangalang Tamtam. Nangyari ito ng early 90s sa may San Sebastian, sa may Samar. Ayon kay Tamtam, hindi niya lubos sa kalain na ang kanyang tiyo umano ay merong tinatagong sekreto. Ito ang pinakamatanda sa mga kapatid ng kanyang ina. Itago na lamang natin ito sa pangalang Hulo. Hindi nakapag-asawa, pero may mga anak sa iba't ibang babae. Ito lamang ay base sa naririnig niya sa mga magulang nito. Pero sa pagkakakilala niya dito, animoy inosenteng dayo. Yung bang kahit matagal nang nakatira sa lugar, ay parang hindi umanong taga ron. Madalas magtanong ito ng kung ano-ano, partikular lamang sa mga makikita sa isang lugar. Minsan, kapag may napapadaang tao ay tinititigan itong maigi. Tapos ay magtatanong kung taga saan yon. Mantakin niya, Sir Seth. Taga kabilang bahay lamang nakatira ito. Tapos kapag ipinakilala naman, sasabihin nitong tiyo Hulo niya na, ganun ba? Anak na pala yun ni Kwan. Teka, nakalimutan ko na. Dito ay napapatanong si Tamtam kung may sakit ba sa isip ang kanyang tiyo. Ang sabi naman ng mga magulang ay nagkukunwari lamang daw yon. Huwag umanong magpakabahala sa tiyo niya. Ganun daw talaga ang mga taong may nakatagong lihim. Madalas, nagkukunwaring mga inosente. Doon nagtaka si Tamtam. Napapaisip kung totoo ba ang naririnig niya sa mga magulang nun. Medyo palabiro din itong si Tiyo Hulo. At dahil sa ugali nitong malakas ang sense of humor, gustong-gusto naman ito ni Tamtam. Katunayan ay walang ibang kinakausap si Tamtam sa kanila kapag walang klase, kung hindi ang kanyang tiyo. May ilang bagay nga lang siyang ipinagtataka dito. Maayos itong magsalita. Nagkakaroon nga lang ito ng kuryosidad sa payag ng kanyang mga magulang. Kung kaya naman itong si Tamtam, nagmamasid-masid na sa tiyo na dati ay hinahayaan niya lang naman ito. Yung mga karaniwang ginagawa umano, nakaantabay na siya at hinahanapan niya ng motibo. Nga pala, yung mga magulang ni Tamtam noon ay itago na lamang natin sa pangalang David at Alia. May kapatid si Tamtam, nag-aaral na ito ng kolehiyo sa may syudad at minsan lamang kung umuwi. Nasa tagong lugar ng San Sebastian sila nakatira, pero sibilisado na umano ang lugar ng mga panahon na yon. Maraming mga bahay, iba't iba ang pinagkakabuhayan ng mga tao. Pero kadalasan doon ay pagtatanim. Kapitbahay lamang nila ang Tiyo Hulo. As in mga 2 dipa lamang ata ang agwat nun. Katunayan, nakikita ni Tamtam ang tiyo kasi nga'y nakabungad ang bintana ng silid niya sa tirahan nito. Itong tiyo ni Tamtam ay kung minsan nananagat ito. Yung nagpapahibas umano. Nagdadala lamang ito ng lambat. Sumasama pa nga noon si Tamtam kaso nga, hindi na umulit pa. Dahil inaabot ito ng gabi. Isa pa, malayo ang baybayin mula sa kanila. Hanggang sa isang araw, nakita niya umano ang kanyang tiyuhin na nasa lumang tabay ito o balon. Mga ilang distansya mula sa likod ng kanilang bahay ang balon na yon. Nasa tabi lamang ang tiyo tapos para umanong may kinakausap. Takip-silim na ng mga sandaling yon. Si Tamtam kasi ang tagapakain noon ng baka nila kaya napapadaan siya sa may likuran. Masukal doon at hindi na napapangalagaan ng lugar. Magagamit lamang din ang balon sa tuwing tag-init. Hindi na kasi halos makita ito. Napahinto saglit si Tamtam. Tinawag niya ang tiyo pero hindi naman lumilingon sa kanya.
Lumapit si Tamtam noon. Pero napahinto na lamang ito bigla nang makita niya ang imahe sa gilid ng pader ng balon. Gumapang ito at nagtago pa. Sigurado si Tamtam na mga panahon na yon, hindi tao yon, pero hindi din hayop. Kulay itim ito at medyo makintab umano. Hindi alam ni Tamtam noon kung bakit bigla na lamang siyang kinilabutan. Hanggang sa hindi niya namalayang nasa tabi na pala ang tiyuhin. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ng tiyo niya. Hindi kaagad nakapagsalita si Tamtam. Nakatitig lamang ito sa tiyuhin niya. Sabay saglit ng tingin doon sa may balon. Nakikita niya ang mga daliri ng nilalang na yon na nakalitaw sa ibabaw ng balon. Tinanong ni Tamtam kung ano yon pero wala umanong tugon ng tiyuhin niya. Inakbayan na lamang ito ng kanyang tiyo at niyaya na siyang umuwi nun. Binabalikan pa ni Tamtam ng tingin at paulit-ulit na tinatanong ang tiyo kung ano ba yon. Pero hindi nagsasalita ang tiyuhin niya na ito. Nakasimangot lamang umano ang mukha na parang hindi mapanatag. Hanggang sa nakarating sila sa bahay. Doon ay pinaalalahanan si Tamtam na wag nang pupuslit doon o wag na wag pupunta sa may balon. Lalong-lalo na kung magagabi na. Siyempre, napakalaking tandang pananong yon para sa bata. Bakit pinagbabawalan siya? Kaya naman naisip niya noon na baka may tinatago itong tiyuhin niya. Dahil naroroon na, hindi niya tatantanan ito. Dahil sa medyo makulit si Tamtam, meron na lamang sinabi ang tiyuhin niya sa kanya. Ayon sa kanyang tiyo, agta umano ang nakatira doon sa may tabay. Nagmistulang ewan si Tamtam. Nakanganga at dilat na dilat ang mga mata. Ultimong laway ay hindi na umano niya napansin na tumulo na pala. Gulat na gulat ito sa mga narinig niya. Dagdag pa nito, kaibigan umano ito ng tiyuhin niya at matagal nang naninirahan doon sa may lugar. Palipat-lipat lamang daw ito pero nasa paligid lamang umano ng balon. At isa din sa rason kung bakit hindi maubos-ubos ang tubig doon ay dahil sa agta na ito. Balot umano ng hiwaga ang likod ng bahay nila. Bukod pa doon, may inamin sa kanya ang tiyo. Ito na ang mga sandaling natuklasan niya, ang pagkatao nito. Pero, noong mga oras na yun ay pahapyaw lamang umano. Tahimik umanong namumuhay ang kanyang tiyo pero bantugan umano ito. Alam umano ng nanay ni Tamtam ang pagkatao niya. Lalo pat sa kapanahunang talamak ang aswang at nakawan sa lugar. May mga gumagalang aswang at ginamit naman itong konsepto na to ng mga kawatan. Sinasamantala habang natatakot ang mga tao nun. Si Tiyo Hulo umano ang lumutas at pumuksa sa mga aswang maging ang mga kawatan nun. Totoo nga mga sinabi ng nanay at tatay niya. Sa tono pa lang ng pananalita umano ng Tiyo Hulo, madiin umano yun na talagang pulito. Ito lang din ang unang beses na napakaseryoso umano ng kanyang tiyo. Kadalasan kasi ay parang kalokohan lamang dahil halong tawa. Maya-maya pa'y sinabihan siya ng kanyang tiyo na umuwi na ito. Wag na wag niya umanong ipagsasabi sa kahit sino ang ibinunyag ng kanyang tiyuhin. Tanging siya lamang at ang mga magulang niya ang pinagkakatiwalaan niya tungkol sa sikretong ito. Tumango naman si Tamtam at nang makarating sa bahay, sinabi niya sa kanyang nanay na alam niya na ang pagkatao ng kanyang tiyuhin. Totoo yan anak.
Nagkalat noon yung mga labi ng hindi kilalang tao sa kung saan-saan. Mga aswang yun na pinagpapatay ng tiyo mo. Yung mga kawatan, hinubaran ng damit at ginapos. Hanggang sa masinaga ng araw at nakita ng mga tao. Sambit umano ng kanyang ina. Napatanong itong si Tamtam kung paanong ginagawa yun ng kanyang tiyuhin. Kung tao ba ang tiyuhin niya. Ayon naman sa kanyang ina, tao umano ang tiyo. Napangiti pa ito na para bang natuwa sa tanong na yon. Tao pero gaya ng sinabi niya ay malahalimaw umano kung kumilos. May abilidad umano ang tiyo na hindi makikita sa mga normal na tao. Nagkukunwari lamang ito para isiping isang hamak na residente lang. Balot na mga katanungan ang isip ni Tamtam. Naniniwala siya pero hindi niya alam kung bakit tinatawag na parang halimaw. Naiisip niya tuloy na baka aswang ang tiyuhin niya. Kaya noon ay mas lalong umigting ang pagnanais ni Tamtam na alamin ang buong pagkatao talaga ng kanyang tiyuhin. Tanong siya ng tanong sa nanay pero parang nililimitahan na nito ang pagsisiwalat. Hanggang doon lamang sa tinatawag na pagiging bantugan. Pero hindi pa talaga nakikita ng nanay nito kung paano pumatay ng aswang. Kung anong bertud o taglay ito. At bakit ganun ito kagaling. Malikot din umano ang mga mata ng kanyang ina. Mahalatang para bang may tinatago pang iba maliban sa kinikwento niya dito sa kanyang anak. Hanggang sa napadako si Tamtam doon sa kaibigan ng kanyang tiyo na tinatawag na Agta. Sa mga magtatanong o sa mga hindi pa nakakarinig kung ano ang Agta, kaprito. Doon, nalaman niyang ang Agta umano, kambal ng kanyang tiyo. Maski ako nagulat Nagimbal din siyempre si Tamtam noon. Kakambal ng tiyo niyang Agta. Nagpatuloy sa pagkikwento ang kanyang ina noon. Ang lola umano nito dati na si Titang ay nagustuhan umano ng isang lamang lupa. Doon daw ito sa lugar ng Burungan. Paulit-ulit na nagpapakita umano sa panaginip yung mga naggagwapuhan umanong mga tao na may kasamang Agta. Para bang napapailalim umano sa hipnotismo si Lola Titang. Nawala pa umano yun ng halos isang buwan. Bumalik ito at ang ikinagulat nilang lahat, nasa silid lamang umano ito natutulog. Hanggang sa tinanong si Lola Titang kung anong nangyari. Ang sagot lang umano nito ay natutulog lamang siya pero nanaginip siya at nasa isang lugar umano noon na parang paraiso. Ang lolo umano noon ni Tamtam, natuwa gawa ng nakabalik ito. Makalipas lamang ng ilang buwan ay nabuntis ang lola at ang unang anak nila ay kambal. Pero yun nga, ang isa ay hindi tao. Napakaitim umano ng nilalang na yon. Takang-taka umano noon yung lolo nito si Tamtam. Bakit nagkaroon ng itim na anak? Di niya alam na sulot no. Noong gabing kapanakan ng kambal, ay may dumating umano na 3 tao noon. Tapos ito yung mga taong nakita ni Lola Titang sa may panaginip niya. Gusto nitong kunin ang isang bata dahil bantay daw ito. Wala umanong nakapagreklamo. Ultimong yung kumadrona ay napatulala na lamang noon. Hinala ng kanyang Lola Itang ay inanakan lamang siya ng Agta na kasama noong 3 naggawapuhang mga tao. At yung panaginip na yon, nasa tingin niya ay isang araw lang siya doon sa magandang lugar pero isang buwan na pala sa realidad. Ang sabi man ng albularyong nalapitan nila, baka gusto magkaroon ng bantay na kalahating tao ang mga engkanto.
Tipikal na umano na ang mga agta ay tagabantay ng lugar kung saan ito ang kaharian ng mga engkanto. Yun umano ang pagkatao ng kanyang tiyo. Binihi si tiyo ng kanyang lolo, pero ang agta ay sa panig naman ng engkanto nun. Pinagsabay sila at malamang sa malamang ay sinadya ito ng mga lamang lupa. At dahil nga nasa iisang sinapupunan lamang sila, naiimpluwensyahan umano si Tiyo Hulo ng lakas mula sa mga engkanto. Sa madaling salita, may abilidad ang tiyo ni Tamtam na kagayang-kagaya ng agta. Doon na nga napagtanto ni Tamtam kung bakit malahalimaw kung tawagin itong tiyo nila. Kinabukasan, walang pasok, kung kaya tumambay si Tamtam sa bahay ng kanyang tiyo. Nakikita niya itong inihahandang lambat noon na parang bababa na naman ito para sa isang pahibas. Lumapit ito, Sir Seth, at walang pagdadalawang isip na nagtanong umano kung totoo ba ang sinabi ng kanyang ina na may kambal ang tiyuhin niyang agta. Hindi kaagad nakapagsalita ang tiyuhin niya. Napatingin umano ito sa malayo at halatang nag-iisip na malalim nun. Kinulit talaga yung nanay mo, no? Pambihira kang bata ka. Tingin mo ba nagugustuhan ko yung pag-uusisa mo? Sige na. Oo, kambal ko. Yun yung nakita mo sa likod. Siya yun. Hindi naman nagpakita umano si Tamtam ng pagkatakot. Kalmado lamang ito. Naiisip niya kasing hindi biro ang sitwasyon na baka umano magalit pa ang kanyang tiyo noon. Muling nagsalita ang kanyang tiyuhin. Ayon dito ay karaniwan umano sa mga agta, mga higante. Pero yung nakita ni Tamtam ay singlaki lamang ng tao dahil nga nabuo ito sa sinapupunan ng tao. Hindi lang si tiyo umano ang may kambal na agta. May nakilala din siya pero nasa malayong lugar ito. Ganun na ganun din umano kung ano ang kanyang abilidad. Magmula noon, naging bukas na umano si Tamtam sa mga kakaibang bagay at kababalagan. Araw-araw na rin niyang nakikitang agda. Sinlaki lang din talaga ito ng tiyo niya. Magkamukha umano sila. Maitim lamang umano ang balat. Hubot-hubad yun at may dilaw na mga mata at pulang labi. Nakausli umano dito ang matutulis na pangil. Sa kabila umano ng kanyang nalaman ay itinago ito ni Tamtam bilang sikreto din ng kanyang tiyuhin. Isang araw, sumama si Tamtam sa pahibas. Ang tiyo niya naman ay walang problema. Basta wag lang umano magreklamo. Noong mga panahon kasi na yun ay reklamador talaga itong si Tamtam. Kaya yun, habang naglalakad umano sila pababa ng bayan, ang lakas umano ng tiyuhin niya. Makapal yung lambat at may mga pamato pa ito pero walang kahirap-hirap itong kinakarga. Walang pahinga pa yun sa mataas na araw. Nagkikwento pa nga umano yun eh. Sinabi nito kung ilang aswang napatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang hubad na kamay. Pero kaakibat daw noon ni tiyo ang kambal niya. Hindi umano siya pinapabayaan nun. Sa likod ng kadiliman at pananalasa umano ng mga aswang, may sumusupil sa mga ito na lingid sa kaalaman ng mga tao. May gito umano sa 5 kawatan ng pinarusahan at 4 na aswang naman ang napatay ng tiyo. Naituro pa nga nito kung saan banda natagpuan ng aswang. Nasa magkakaibang direksyon ang mga ito. Merong sa isla, sa kabilang lungsod, at meron lamang ding malapit sa kanila. Dagdag pa ng kanyang tiyuhin ay napakagaling umano ng mga aswang. Sumasabay pa ang mga ito sa mga tao. Kaya noon, inaantay niyang kumilos sa mga ito. Gawa ng doon niya malalaman na aswang ang mga yon. Meron pa nga daw nakipaghabulan sa kanya noon. Hanggang umabot na sa maraming bahay. Mabuti na lamang at naroroon umano ang kambal niya. Kaya nahuli niya ito at kaagad inilayo.
Para umanong bandido si Tiyo noon na tinutugis niya yung mga aswang. Gumagala-gala umano siya noon. Galit na galit umano siya noon sa mga nananala sa mga aswang. Hindi niya alam kung bakit gawa ng hindi pa nangyayari yon. Payapa naman yung lugar. Baka umano mga taga-ibang lugar yon na napadayo lang. Ang masaklap pa nga, nang matakot nga yung mga tao, sinabayan naman ito ng mga kawatan. Sinamantala ang pagkakataon kaya dinali niya na rin ang mga yon. Hanggang sa maya-maya pa, nakarating sila sa may baybayin. Magtatanghali na daw noon at mataas na ang tubig dagat. May pwesto ang kanyang tiyuhin kung saan dito ay lagi niyang inilalatag ang lambat. Mahabang lambat na kayang paikutan ng kalahating ektarya. May bangka naman ang tiyuhin niya at doon niya inilatag ng maayos ang lambat na yon. Naghantay sila ng mahibas. Makukulong kasi ang mga isda doon sa loob at makukuha na lamang ito kapag mababaw na yung tubig. Alam na alam ng mga mangingisda yan. Nangyayari ito kapag gabi na. Pagsapit ng gabi noon, nagliwanag bigla ang pinaglatagan ng lambat. Maraming nagsusulo noon tapos doon pumuslit sa loob ng pahibas. Hinayaan lang daw naman ito ng kanyang tiyo. Kanila na lamang umano makukuha sa lambat pero yung mga hindi at nasa tubig, pwede namang kunin ng iba. Maaga na umanong natapos ang pagliligpit. Halos isang batya ang nakuha nila. Dadali naman ito ng kanyang tiyo sa may merkado. Hanggang sa bigla na lang napansin ni Tamtam na bigla na lang nagseryoso ang mukha ng kanyang tiyuhin. Yun bang parang galit? Pero parang wala naman siyang napapansing kaalitan nito. Tinanong niya ito kung anong problema. At ang sagot ng tiyuhin niya, hindi ako tinatantanan. Lagi na lang nagpaparamdam na parang gusto atang makatikim sa akin ng malupit eh. Sabi ng tito niya. Takang-taka si Tamtam nun. Napatanong ang binata kung anong ibig sabihin ng kanyang tiyuhin. May mga tao kasi doon at kaagad naisip na baka may kagalit ang tiyuhin niya. Aswang Tam, nariyan lamang siya sa tabi-tabi. Sila. May atraso kasi ako sa kanila, di ba? Hindi na siguro makapanalasa dito sa lugar natin. Ay, ba't pa kasi kasama kita ngayon eh? Malamang sa malamang gagawa ng paraan yung mga yan. Mahati ang atensyon ko. Takot na takot si Tamtam umano nun. Sinabi niyang bakit hindi ipinaalam sa kanya nang sa ganon ay hindi na lamang siya sumama. Ay naman umano sa kanyang tiyo. Hindi niya rin alam. Doon lang daw kasi sa ibang lugar nagpaparamdam. Nagulat na nga lang ito na umabot na sa dagat na para ba umanong pinag-aaralan ng kilos niya o sinusundan. Huwag kang mag-alala, Tam. Makinig ka lang sa kung anong sasabihin ko. Mamaya na tayo mag-usap. May mga tao pa naman. Iiwan ko na lang yung lambat. Yung batya is nauli mo sa mga pinaghiraman natin ha. Tumango na lamang si Tamtam noon. Akala niya ay aalis sila kapag umalis na ang mga tao. Kaso itong tiyo niya ay umupo umano sa may buhangin. Nanigarilyo pa. Nagpalinga-linga noon si Tamtam. Nakakarinig kasi siya ng mga tunog ng dahon ng niyog. Doon lang ito sa ibabaw banda. Kasabay pa nito ang pagtatahulan ng mga aso na parabang nakakita na magnanakaw. Tiyo, umuwi na tayo, Tiyo. Anong sabi ko kanina, Tam? Huwag kang magreklamo. Hindi ibig sabihin nun partikular lang sa pananagat ha. Sa lahat, huwag kang magreklamo. Nakilala mo na din ako, abay dapat handa ka. Ginusto mong sumama eh. Umupo ka. Huwag kang lilingon sa likod. Nakikiramdam ako.
Sumunod na lamang si Tamtam noon sa tiyuhin niya. Kinakabahan talaga siya noon. Hindi niya alam kung anong bubungad sa kanya. Hindi pa siya nakakita ng aswang pero nauuna nang ilarawan sa isip ang mga nakakatakot na itsura ng mga ito. Ilang saglit lang ay tinapik si Tamtam sa balikat. Tumango ang tiyo at tumayo nun. Kinuha nito ang sagwan sa bangka na para bang gagawing pamalo nun. Ang sabi nito, 2 aswang umano ang nasa lugar. 3 dapat yun pero 2 lang ang nararamdaman niya. Napatanong naman itong si Tamtam kung saan banda ito. Sobrang dilim kasi noon na mas lalong napaantig ng atensyon sa kanya. Ay naman sa kanyang tiyuhin, sumunod lamang daw itong pamangkin niya. Kung ano ang sasabihin, dapat ay susundin ito. Galit na halong pagkatakot ang nararamdaman ni Tamtam. Naiinis siya gawa ng hindi sinagot ang tanong niya. Panay siya ng linga sa may likuran at kahit konting kaluskos lamang noon, ay para bang sasabog ang dibdib niya sa gulat. Naglakad lamang sila sa baybayin. Ang problema pa umano, palayo sa kabahayan yon at wala nang tanglaw doon banda. Hanggang sa kumabig umano ng lakad ang tiyo at dito ay hindi niya napigilang humawak sa salawal niya. Mahuhubaran pa ata ako. Huy, Tamtam! Mauna ka! Tapos kapag sinabi kong tumakbo ka. Huwag kang sisigaw. Baka kung anong isipin ng mga taong makakarinig sa'yo. Yan yung napapala mo. O isyosero ka kasi. Maya-maya pa, nagbilang itong tiyo niya. Hanggang sa sinabi nito na tumakbo na si Tamtam. Tinuro nito kung saan siya dadaan. Sinunod naman umano ni Tamtam na kumaripas ng takbo kagaya ng sinabi ng kanyang tiyuhin. Pero yung wag sumigaw, hindi niya umano nasunod ito. Umiiyak daw talaga siyang pasigaw habang tumatakbo nun. Takbo lamang siya ng takbo. Mabuti na lamang at walang harang ang lugar na tinatakbuhan niya. Sobrang dilim pa naman umano ng mga oras na yon. Pero hindi nakaligtas si Tamtam sa isang punong o fish pond. Nalaglag si Tamtam nun. Para umano itong baliw, nagtatampisaw doon sa may fish pond. Nang makarating umano siya sa gilid nito, doon ay nakita niya ang kanyang tuhin na nakikipagbuno umano sa 2 hindi niya matukoy na kung ano. Anino lamang ang nakikita ni Tamtam. Doon nakikipagbuno ang mga yon sa mismong bunganga ng fish pond. Para umanong nag-aaway ng mga baboy ito. Gumapang umano si Tamtam nang nasa itaas na siya banda. Doon niya nakita ng malinaw ang imahe ng kaharap ng tiyuhin. Mga tao lamang umano ang mga ito pero kakaiba kung kumilos. Parang mga unggoy, tapos napakapangit na mga muka. Ilang saglit lang, bigla umanong may dumaan sa gilid ni Tamtam. At dahil sa gulat, napasigaw ito at humingi ng tulong. Pero hindi umano siya pinapansin ng mga panahon na yon. Napakaitim umano ng dumaan. Nasagi pa umano siya. Napakabaho umano nito na para bang singaw ng lupa kapag may ulan. Naglakad ang nilalang na yon ng kalmado hanggang sa makalapit ito sa kanyang tiyuhin. Napasigaw si Tamtam sa kanyang tiyo na may isa pang paparating pero nagulat na lamang siya noon nang hayaan lang ito ng kanyang tiyuhin. Tumulong umano ang nilalang na yon. Sinunggaban isa-isa ang kinakalaban ng kanyang tiyuhin hanggang sa humiwalay na umano ang tiyo niya at pinabayaan na lamang yung kakarating na hindi niya din matukoy na kung ano.
Sinaway ng kanyang tiyo si Tamtam gawa ng naroroon na ito malapit sa kanila. Ayon naman sa bata ay hindi niya umano alam kung saan pupunta. Teka, tiyo, sino ba yung isa? Ba't hinayaan nyo? Doon na sinabi ng kanyang tiyuhin na yun na ang kapatid niya. Ito na ang bahala umano sa pagligpit kung sakaling mamatay ang mga aswang. Pinapanood pa daw nila yon. Nag-iiyak umano ang mga nilalang. Umaakma ng pagtakas pero mabilis umano ang agta na ito. Nawawala umano bigla yon. Tapos ay lilitaw na lamang sa ibang posisyon. Pero ni konting tinig mula dito ay walang narinig si Tamtam. Maliban na lamang doon sa mga aswang na sunod-sunod ang pag-ungol. Hanggang sa napadako umano yon sa may unahan at hindi naabot ng tingin ni Tamtam. Pero rinig pa rin niya noon ang kalabugan. Hanggang sa natahimik na lamang bigla. Sinipat pa ng tiyo yon na parang sinusuri. Tapos ay bumalik din kaagad yon. Tara na huy! Dito! Dito ka dumaan. Hindi ka kasi tumitingin sa akin eh. Lagot ka sa nanay mo, baka may sugat ka pa. Umalis na sila nun. At nang makarating na nga sila sa liwanag, nakita nilang may mga sugat nga si Tamtam. Tinamaan ito ng mga talaba na nakapuslit doon sa fish pond. Magang-maga ang mga mata ni Tamtam. Paos din ito at galit na galit. Kung bakit hindi na lamang kasi umuwi ito pwede namang gawin yon. Sabi naman ng kanyang tiyuhin, pwede naman ito kaso hindi sila sigurado dahil nga pwede silang bagatin. Mas mabuti na umanong harapin na lamang dahil wala silang mapagpipilian. Ang inaalala pa nga noon ng tiyo umano ay siya mismo. Kaya napilitan na lamang ito kahit hindi naman dapat pinapatulan. Ayon pa kay Tamtam, nadalan daw siya sa kanyang tiyo. Yung kapahamakang bitbit pala nito ay hanggang sa panahong yon, hindi pa rin natitigil. Inakala niyang matagal nang naubos ang aswang sa lugar kaso meron pa pala. At ang mas malala nun, baka may iba pa at marami ito. Natatawa na lamang umano siya sa tuwing naaalala mga sandaling tumakbo siya. Galit na galit siya sa tiyo habang papauwi umano yon. Sinasabi pa nga umano ni Tamtam noon na isusumbong niya ito sa nanay niya. Pinagtawanan lamang ito ng kanyang tiyuhin. Tamtam daw ang pagagalitan noon. Kaya imbis na isumbong ay mas maigi na lamang umano na magdahilan ng iba. Magmula noon, Sir Sat, kung aalis ang kanyang tiyo ay hindi na ito sumasama. Inaaya pa siya pero ayaw niya na talaga noon. Kung makatitig pa sa kanya ito ay may halong ngiti na para umanong pagkakatuwaan lamang siya. Yun ang nangyari sa baybayin. Tingin niya nga noon ay pinagkatuwaan lamang ito ng tiyo niya. Bakit nagpapakahirap umano siya sa kakatakbo ay kung tutuusin umano? Walang kahirap-hirap lang naman kay tiyo niya ang aswang na yon. Tapos may backup pa itong agta. Maraming natuklasan si Tamtam sa kanyang tiyo. Bukod sa kanyang mga nalaman, sa araw-araw na pagmamasid dito, napansin niyang may kinakausap na matatangkad na tao yon. Ayon pa sa paglalarawan ni Tamtam, mapuputi na para umanong mga banyaga. Naiisip niya noon na baka ito ang mga taong nakita ng lola titang niya dati. 3 kasi yon pero ang ipinagtataka niya, kung ganun katagal na yon ay hindi daw tumatanda ang mga nakita niya. Makinis pa umano ang mga ito. Tapos ang gagara ng kasuotan. Bukod pa doon, may iba ding nilalang na kung hindi siya nagkakamali, parang impakto. Maliliit na kasing laki lamang ng mga paslit. Hanggang bewang lamang niya yon ayon sa pagkakatansya ni Tamtam. Pero malaki ang tenga at mga mata. Nakikita niya mga ito tuwing takip silim. Tumatakbo na lamang bigla at pumapasok ng bahay ng tiyo niya. Kaya noon, hindi na talaga siya pumapasok sa loob noon.
Kung pupunta man ito sa bahay, hanggang labas lang. Madilim kasi ang loob noon na para bang hindi mahilig sa liwanag ang kanyang tiyuhin. Ni pag-ilaw nga ng gasera, hindi umano ginagawa ng tiyo niya tuwing gabi. Pero nakakakita umano yon kahit madilim. Nakikita nga siya umano nito kapag sumisilip siya sa may bintana. Sinisitsitan siya. Basta, nakakamangha umano ang kanyang tiyuhin nun. Pero mas angat ang kilabot niya. Nakakasigurado siyang hindi buong tao ang kanyang tiyo Hulo.